Showbiz fanatics Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Totoo nga bang nairita sa mga ikinilos ni Piolo Pascual sa Fama's Night? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, yung mga video po na napapanood po ninyo ngayon ay ilan lamang sa mga events or sa mga video clips na naganap dito po sa Fama's Award. Napakarami palang mga nakakalokang naganap dito, no? Una na rito yung tungkol po sa issue ni Miss Eva Darren na tinanggalan siya ng bangko, diba? Tapos sumunod, sinabi nga dito ni Mr. OG Diaz na parang nagkaroon daw ng mistreat daw si Miss Eva. And at the same time, kung sino daw yung may pinakamalaki or nag-sponsor sa nasabing event, yun daw yung nabigyan ng award. So parang sinasabi po ng ilang mga journalists, directors at ilan sa mga personalidad sa showbiz na parang nabayaran daw di umano ang Famas. Pero syempre, yun po ay kanila pong mga obserbasyon lamang. Pero isa sa mga nag-trending nga kung paano inalalayan, kung paano binantayan, at kung paano po talagang hindi iniwan ni Alden Richards si Catherine Bernardo throughout the night. Nakita naman natin na talagang super clingy ang isang Alden Richards dito po kay Miss Catherine sa mga pagkakataong yan. Pero alam niyo po ba, na isa sa pinanggigigilan ngayon ng mga netizen, lalo na ng mga fans po ng Catherine or ng Katden fans, ng pagtatanggol, no? Pinagtanggol ng mga panay Piolo Epal daw kay Catherine Bernardo. Hindi nagustuhan ng mga netizen at Katden fans ang ginawa ni Piolo Pascual kay Catherine Bernardo noong linggo ng gabi. Actually, magkahalo ang mga pananaw at komento ng netizen sa viral video sa social media kung saan nakikitang nakaupo si Catherine kasama si Alden Richards sa holding area ng 72 Fama's Awards Night sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. Marami ang gustong mag-selfie kay Kat na hinahayaan lang naman ni Alden na katabi ng aktres na sa nasabing ring reels, makikita na may malaking biglang sumulpot sa likuran ng Fama's Best Actress at gusto rin sana magpa-picture. Medyo nagulat si Kat pero pumayag ito sa request ng lalaki. Pero nang niready na ng fan ang kanyang cellphone para mag-selfie sa idolo, ay biglang tinawag ni Piolo ang aktres. Inabot ang kanyang kamay na parang hinila palayo sa lalaking fan si Kat. Kapansin-pansin ang tila pagkabigla at pagkadismaya ng nasabing fan. Maraming netizen ang hindi nagustuhan ang ginawang yon ng isa sa mga Fama's Best Actors winners. Sana raw ay hinayaan na lang muna ni Papa P matapos magpa-selfie ng fan bago niya hinila palayo ang aktres. Marami ang hindi nagustuhan ang ginawa ng aktor. Marami ring Katden fans ang tila na imbierna sa pag-epal daw ni Piolo, katabi naman ni Kat ang sandaling yon si Alden. Sana raw ay hinayaan na lang nito na si Alden ang gumawa nun. Nakaalalay at nakabantay naman daw ang kapuso actor sa kanyang leading lady at kanya raw poprotektahan ni Alden si Kat. Chika pa ng iba, panira raw ng moment sa Katden fans si Piolo. Kaloka. Although marami rin daw ang nagtatanggol sa ginawa ng tatay ni Inigo Pascual, komento ng ilan, love talaga ni Papa P ang little sister Kat niya. Di nyo gets, pinoprotektahan lang naman ni Piolo si Kat. Siyempre, nakita niya na biglang sumulpot sa likod yung guy. Kuyang-kuya talaga si Piolo sa baby sister niya. Oh well, hindi mo talaga masisisi si Papa P kung gawin man yan. Biglang magpagprotekta sa kaibigang aktres. Sinumog naman kasi si Catherine sa mga ususerang fan. Ang nakakaloka, nakakapasok sila sa holding area ng mga artista na dapat off-limit sa fans. Kilalang mabait si Piolo, talagang protective lang siya kay Kat. Super close ang dalawa, iisa lang ang kanilang manager at magkasosyo pa sila sa Isla Amara ng El Nido, Palawan. So yun po yung ilan sa mga paliwanag ng mga fanay, ano? Ang di lang nila nagustuhan, yung parang si Mr. Piolo Pascual daw, sabi ng mga Katden fans, super dikit ng dikit dito po kay Catherine na bagay na parang parang umi-epal daw, ganon, 'di ba, sa moment daw ni Catherine. Pero hindi naman natin masisisi si Piolo kasi pinoprotektahan lang din naman niya si Catherine. Maganda nga yun na may dalawang taong nagbabantay sa kanya nung gabing yun kasi very revealing talaga yung kanyang suot that night.
And naintindihan din natin si Piolo Pascual sa part na tinawag niya kasi holding area po yun. Wala naman talagang dapat na mga fans na makapasok doon dahil mga artista lang talaga ang mga naroroon. Kaya hindi po natin dapat bigyan ng mali siya o hindi dapat tayo magalit kay Piolo. Dapat nga, di ba, pasalamatan na pa natin siya dahil pinoprotektahan niya nga si Catherine Bernardo during that night. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest update. Let's start off with Mr. Renato Hosayan. Sobrang magkaiba ng personality sina Alden at Daniel, though there are some similarity, both animal love, especially dog, but sobrang magkaiba si Alden. Love niya yung kanyang aso. Si Daniel, iba naman, sobrang passionate niya sa dog. Sobrang passionate niya, ikinumpara niya yung aso si Summer. Aso niyang si Summer sa aso niyang ex-girlfriend niya si Catherine in terms of loyalty. Eh di buang, haha. Alam niyo po, medyo ano talaga yun, medyo awkward po talaga yung sinabing na yun ni Mr. Daniel Padilla na parang mas sinasabi niyang mas loyal pa raw yung aso niya kaysa kay Catherine na katabi niya during that night. Pero ang alam ko kasi sa mga pagkakataon na yun, parang hindi na rin sila okay nun eh. Na parang nagkakaroon on the rock na rin po yung kanilang relationship. Kaya po ganun yung nasabi netong si Mr. Daniel Padilla na parang sinasabi niya na kahit ano pa daw yung pinagdaanan niya or ano pa rin yung nagawa niya, eh talagang still loyal pa rin sa kanya yung aso niya. Sabi ni Glorioso, ang pinaka-importante, mahal nilang isa't isa, yung walang kwenta mga bashers, wag nang pansinin walang kwenta as in. Sabi ni Clarissa, California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, made forever, walang iwanan hanggang dulo. Habang buhay nako, si Gabi, nasigaw din, inggit sila, galing-galing nga eh. Ayun, so, ito po yung issue naman na si Alden Richards daw, during that night, is wala pong ginawa sa Miss Universe pa rin to eh. Sigaw pa rin daw, sigaw daw na sigaw. Pero nagpaliwanag naman po si Alden Richards sa sobrang ingay pala ng crowd. Kaya isinisigaw niya yung mga places kung sino yung top 20, top 10, ganun. Kaya ganun yung kanyang pero wala naman daw di umano siyang pinagsisisihan kung ano man yung pinakita niya doon kasi gugustuhin niya pa rin talaga na kung bibigyan siya ng pagkakataon, tatanggapin niya pa rin yung offer na makapag-host po siya doon po sa nasabing ganong klaseng event. And sabi ni Miss Rebecca Holman, kaya nga pareho sila ni Tim na sumisigaw kasi nga sobrang maingay talaga. It doesn't take a rocket scientist to figure out that. And yun nga po, sabi po ni Mr. Glorioso, kasi ang cut din super sikat, mamatay na kayo sa inggit. True, kasi parang 'di ba konting kibot, konting mga ganyang bagay lang, pinag-uusapan po talaga siya agad. Diba? Wala talagang pinalalagpas sa mga fanay, pinalalagpas sa mga bashers. Basta gusto nilang i-bash. Sabi ni Connie Berin, ang kukulit niya masyado po kasing malawak ang mall of Asia. Baka hindi marinig kung di niya ilalakas ang boses at maingay pa po. Tama lang po ang ginawa niya about Maine and Alden. Di kayo makaintindi. Drama lang po ng Itbulaga ang lahat tungkol kay Maine at Alden. Di po sila talagang ikinasal. Binata po si Alden. Si Maine po ay nag-asawa na. Sana po lahat ay katulad po ninyo, Mamshi. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.